Masayang araw mga ka-PL. Meron po akong video na ipapanood po sa inyo na parang hindi naman po yata ito pinick up ng mainstream media, mga kababayan. Kasi naghanap po ako sa lahat ng mga mainstream media, wala. Hindi po pinag-usapan ito ng ating mga kababayan. Pero kung baka nailabas na ho nila at napanood ho ninyo, nakita ho ninyo, paki-comment na lang po at pakitama na lang po ako mga kababayan. Pero sa palagay ko lang talaga mga kababayan, hindi ho yata ito pinick up ng mainstream media kasi tahimik ho ang ating mga kababayan tungkol sa mga nangyari po dito sa video na ito. Ngayon, di ako na lamang po ang magpapakita sa inyo nitong video na to, mga kababayan. Ano ba kasi nangyari, PL? Ganito ho, mga kababayan. Tila pinagtulungan po ni Bato de la Rosa, Villanueva, at ni Amy Marcos, mga kababayan. Itong si Risa Hontiveros. Iwan ko lang yung iba sa inyo, baka napanood na ho ito. No? Na sa mismong araw na hearing diyan sa Senado, mga kababayan. Pero yung iba na hindi pa na ito nakita, ito, antabayanan nyo ho, mga kababayan, ng makita ho ninyo kung paano po pinagkaisahan, pinagtulungan o kinuyog si Risa Hontiveros. Buti nga sa kanya, mga kababayan. Ito na ho yung video. Wag na ho natin patagalin para mapanood na po ninyo kung paano po nagsimula bago po ang kaganapan na tanging yun lamang po ang lumalabas ngayon sa mga mainstream media. Meron pong bahagi na nakuha ang mga mainstream media, bahagi lang. Pero yung pinakauna ho talaga, mga kababayan, hindi ho na-pick up o hindi yata pinick up ng ibang mainstream media. Ito na ho yung video, panoorin na po natin. Was the subject of the approved motion yesterday, and again, the subject, which was the subject of the approved motion yesterday, which is an offshoot of a question of privilege, which takes precedence over all motions. So I restate my motion, Mr. President, to momentarily suspend any action, whether interpellation or seconding speech, on the privileged speech of the good gentleman from Davao, para sa wakas, bigyang daan yung inaprubahan natin motion kahapon na manumpa na po kami. I have the floor, Mr. President. I have the floor, Mr. President, to make way for taking of the oath before the presiding officer. The point of order takes precedence. Inaprubahan nating motion kahapon na manumpa na po kaming I still Point have of the floor. order. I have the floor, Mr. Point of President. order. I have the floor, Mr. President. A point to of make order, way Mr. President. for Session- taking of the session oath is before the suspended. presiding officer. So, ayun na nga, mga kababayan. Meron pong kapirasong video clip lang na nakuha ng SMNI at ng iba pang mga mainstream media. Pero, ang tinutukoy ko ho dito, mga kababayan, yung nakita ho natin sa video na mismong si Senator Ronald Bato de la Rosa pa ho ang nag-utos kay Amy na, sige na, ikaw na mag-point of order, ikaw na. Tapos, tsaka naman sumunod, itong si Amy Marcos at sinulsula naman ni Villanueva na, sige na, pwede ka na mag-point of order. Pwede mo nang sabihin sa mikropono na magpo-point of order ka. Sabihin mo na. Para matigil ang yaw-yaw ni Risa Hontiveros. At yun lang nga, pinakinggan naman si Amy ni Francis Chis Escudero. Ayan. Yun po ang tinutukoy ko na hindi po na-pick up
ng mainstream media yung pinagtulakan niya si Aimee, dalian mo na, pumunta ka na roon. At yung pagsulsul ni, tawag nito, ni Villanueva. Pero yung nagtaas na siya ng kamay, ay marami na hong kumakalat niyan sa social media at ng mga mainstream media, mga kababayan. Kumakalat na, yan lamang po ang clip na yan. Yan po ang behind the scene, mga kababayan, doon sa video kumakalat na nagtaas ng kamay si Aimee Marcos. Ay di, natigil sa kahangalan itong si Risa Hontiveros, mga kababayan. Parang nagiging hangal na ho sila dito sa pagpapa-impeach sa ating pangalawang Pangulo, mga kababayan. Gigil na gigil ho talaga sila. No? Pero maliwanag po sa ating lahat, mga kababayan, lahat ng ito na ginagawang panggigipit sa ating pangalawang Pangulo ay pamumulitika pa rin ho ito, mga kababayan. Bakit? Kapiraso lang ho ang 125 million pesos na binibintanghin nila sa ating pangalawang Pangulo. Samantala, kay Bongbong Marcos, billion po ang halaga, mga kababayan. 4 billion mahigit na meron din tayong karapatan na hanapan si Marcos kung saan niya dinala ang malaking halaga ng pera na yan. 4 billion mahigit versus sa 125 million lamang. Bakit sila nakatutok, mga kababayan, kay BP Inday Sara lang? Bakit hindi po nila halukayin kung saan ginamit ni Marcos ang 4 billion mahigit? Billion letter B. Saan ba ginamit yan? Saan ba ginamit? Parang tayo lang yatang mga pro-DDS ang naghahanap nito, mga kababayan. Etong ibang mga senador, ibang mga congressman na aliado ni Bangag at ni Tamba, tikom bibig sila. Diba? Kapiraso lang ang 125 million na hinahanap nila kay Inday. At mismong sinabi na rin naman ng COA na walang nalabag si Inday. Pero ang kulit ho nila, pilit pa rin po nilang hinahanap sa pangalawang Pangulo. Ayan, maliwanag, 4 billion mahigit sa Pangulo, hindi nila hinahalukay. Ano ibig sabihin yan? Pamumulitika. Bakit? Marami silang gusto tumakbong pagkapangulo sa 2028, mga kababayan Sa Pink, si Risa. Sa mga Bangag na congressman, si Zabaloslos. Diba? Pinagtutulungan ho nila. Ganun talaga yan, mga kababayan. Sa isang laro na tag-ubwar, alam nyo naman siguro, yung tatlo na lubid, pinagdugtong-dugtong. Kumaga parang nag-letter Y na lubid. Tapos tag-ubwar yan. May mga tao dito, may tao din dyan. Kung sino ang tingin ninyo na malakas, yun ang una nyong pagtutulungan. Mag-iisa kayo, dalawang tali, mag-iisa kayo, hahatakin nyo sila para matumba yung tingin nyong pinakamalakas sa inyong dalawa. Tsaka kayo magbabanggaan, tsaka kayo maghahatakan. Ganon ang ginagawa nila ngayon sa ating pangalawang Pangulo, mga kababayan. Pamumulitika, natatakot sila na baka maging katunggali nila si Inday sa 2028. Sigurado kasing hindi sila mananalo. At isa pang kinatatakutan nila, mga kababayan, baka sakali nga naman, pero sa akin, confident ako na mananalo ang pangalawang Pangulo pag nanalo si Inday Sara, mga kababayan, jeta na naman ang bulsa nila. Magugutom na naman itong kanilang mga bulsa. Paano na lang yung kanilang mga ibinabahay na mga kababaihan? Ibinabahay nilang mga kalalakihan, sa madaling salita, mga kabit. Paano nila mabubuhay yan? Sa bagay, mabubuhay pa rin naman, pero hindi kasing rangya nitong mga
ginagawa nila ngayon. Di ba? So, kaya pilit ho nilang itutumba si Inday kasi natatakot ho sila na matalo sila sa 2028 sa sa presidential election. Ayan po ang tingin ko diyan. Akin lang naman 'yan. Tingin ko lang naman 'yan. Ewan ko lang po kayo, paki-comment po kung ano po ang tingin nyo dito. Kung pamumuliti ka ba o hindi. Di ba? Idagdag ko na rin po itong panibagong pangako na naman ni Dayunyor, mga kababayan. Sigurado, matatandaan nyo po ito. Sinabi niya na ho ito, mga kababayan, 2022 election. Sinabi niya na naman ngayon. Ito, basahin ko. Maikli lang naman to Posposa na ang pag-usad ng free wifi for all na pangako ni Marcos ng Marcos administration makaraang magkaisa ang Department of Information and Communication Technology at ang Ministry of Transport and Communication ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao upang ilatag sa liblib na lugar sa liblib na mga komunidad ng rehiyon ang digital connectivity. Sa madaling salita, mga kababayan, libreng wifi di umano. Sinabi niya na ho ito sa mga eskwelahan maglalagay siya ng mga libreng wifi. Ewan ko lang kung meron na ba ngayon sa mga pampublikong eskwelahan itong tinatawag na libreng wifi na ipinangako ni Marcos noong 2022 pa lang. Wala pong nakalagay dito, mga kababayan, na sa mga eskwelahan o ito ilalagay. Kundi sa mga parke siguro kasi nakalagay dito free wifi for all ng PBBM admin umabot na sa Tawi-Tawi. Ayan. Nasa Tawi-Tawi na di umano, mga kababayan. Nilagpasan ang Davao Region, diretso Tawi-Tawi. Ewan ko lang kung meron ito sa Davao. Paki-comment nga, mga taga Davao Region. Maliban sa Davao Region, mga kababayan kong Mindanawan, kung meron na po ba kayong nakita na free wifi. Kasi umabot na daw sa Tawi-Tawi. So, ibig sabihin, yung mga lugar na bago magtawi-tawi, layo ho ng tawi-tawi. Maaaring nalagyan na nila. Gaano kaya katotoo ito, mga kababayan? Ito ba, totoo ba talaga na meron na sa tawi-tawi? Kayo mga taga-tawi-tawi, kayo na po mismo. Ang pwedeng mag-comment ho dito sa comment section, patotohanan po ninyo na totoo nga itong sinasabi ni Marcos o kung hindi man. Kasi, budol pa rin ito. Mga kababayan, yan po ang tingin ko dyan. Pangako lang po ito. Nangangako na naman siya. Bakit? Para saan niya ito gagamitin? Malapit na po ang SONA, anak ng Patola. Malapit na. Magsusona na siya, mga kababayan. Wala siyang maipagmamalaki. Bigas na pakamahal. Wala naman siyang proyekto. Ni posting nga ng tulay, wala man siyang nagawa. Kung halimbawa, totoo man ito, maaaring ito lamang po, may wifi. Maaaring ito lamang po ang ipagmamalaki niya kung totoo. Paki-comment nyo po, kayong mga taga-tawi-tawi, para mabasa ko po kung totoo ba ito. Kung naka-experience ba kayo nito dyan sa lugar ninyo. Hindi lang Tawi-Tawi. Buong Pilipinas. Kayo, mga kababayan. Kasi kami, kailangan namin ng mga internet connection. Lalo nagpupunta kami ng mga parke. Ang vlogger, siyempre, pag, may libreng wifi. Sige, live. Wala naman ako nakikita. Libreng wifi, mga kababayan. Ngayon, kayo na po ang humusga kung totoo ba ito o hindi.
Okay, paki-comment lang po. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.